Buntis ka. Si Ginger ba ito? Ay, ibang ano ito. Halika. Halika. Hindi pala si Ginger ito. Isa. Halika. Kain na. Asawa ni Ginger ito. Oh. Kain naman. Kain. Ta. Hindi si Ginger ito. Buntis siya o bago ito sa saan kaya si Ginger? Nakainin mo dito. Dito. Ta. Ha. Yan. Nakainin mo na lahat yan. Yung cheese. Gutom siya oh. Hindi si Ginger. Ibang Ginger ito. Akala ko si Ginger. Bago siya. Kain. Takot siya sa sasakyan. Kain. Dito ko pinakain kasi may aso ako. Makita siya. Katahulan. Kainin mo lahat yan ah. Hi. Hello mga kapitbahay, good morning. Andito na naman po ako dahil magpre-prepare po tayo ng food. Dito ang mister. So lumabas sila, hindi na ako sumama dahil late kami. Nagising, sabi ko kayo na lang ni Shayan magbili ng gamit. Lumabas po sila. So ito ang panahon. Windy siya. Umaraw na windy. Mag-prepare po tayo dito ng potato, pang french fries. Yan. Sitwasyon dito, wala pa rin pagbabago guys. Ganun pa rin. Pero dito naman sa lugar namin, wala po yung nakikita yung bombahan. Wala, normal lang din po ang buhay. Yung mister ko, pumapasok pa rin po siya sa kanyang trabaho sa Beirut. Doon po yung work niya. Sabi ng kapatid ko sa Pilipinas, grabe daw ang taas ng gasolina. Alam nyo sa lugar namin, di ba nakita nyo yung mga gasoline station malapit sa amin, nagsaraduhan na. Sinarado daw nila ngayong araw. Sigurado tataasan daw nila yung gasolina. Kaya sabi ko mag-stock sila ng gasolina dahil nga din sa farmers guys, kawawa din sila. Kasi yung crudo kailangan nila sa traktor, sa makina. Sabi nga ng tatay ko, paano yan? Di na tayo makakuman sa Ilocano ba? Pagtanim kasi kailangan nila lalo pag yung palayan. Kasi kailangan nila yun ng kuligli machine, mga ganun. Dito na sila mister, bumili sila ng gamit din. Magluluto po tayo ng fish.
na namang himpapawid dumaan dito sa lugar namin. Hi guys, naghahanda ako dahil pupunta tayo sa garden. Hindi na sana ako mag-garden dahil nga po ay andito ang mga bata. Kaya lang, nilalamig ako pag wala akong ginagawa. Malamig siya pag nakaupo ka lang ba. Tatapos lang namin kumain ng lunch. And pinamerienda ko sila ng apple at banana. So kunin natin ito dahil ilagay natin doon sa aking ginawang fertilizer. Tara sa garden ko guys. Kahapon naglinis po ako. Hindi ako nag-vlog dahil as in, nilinis ko na dyan. Ipakita ko sa inyo. Konti lang yung nilinis ko. Pero, at least may nakita akong, ano ba, na linisan konti. Tinanggal ko yung mga dahon-dahon. Dry na dahon. Ito, magpaalam ako sa mga bata. Kids! I will go to my garden. Don't open, ah! Malapit lang naman. Pero baka, alam nyo, dito lang naman, oh, dyan. So, hindi naman sila ito, mga gamit ko dito pangkalkal ng lupa. Balak ko dito na ano, di ito guys, oh, nilinis ko kahapon, tinanggal ko yung mga dumi. Balak ko na tanggalin yung, alam nyo dyan, para at least makapasok ako dito, hindi na ako pupunta doon sa daan. Yan, oh, pero tignan ko kung makagawa ako ng way na papunta doon. Dahil ikot pa kasi ako. At least doon, diretso na. Ito, oh, inayos ko kahapon. Malinis na siya, konti. Wala na yung kalat dito na sobra. Tingnan nyo, oh. Ito, oh, may ano na siya. Wala na yung mga dahon ng avocado. Inayos ko dito. Ito noon, tambak dito. Ayan, tinanggal ko siya. Kinolek ko lahat yung dry. Yan, to dahon ito. Gawa tayo ng fertilizer. Gumawa ako dito ng swamp fertilizer guys. Alam niyo yung swamp fertilizer, yung mga balat-balat, 3 days pwede na itong pandilig. Yan, oh, kailangan natin dagdagan ng tubig pala. Ito, ganyan, oh, mga balat-balat ilagay dito. Tapos yung tubig niya, yun ang gagamitin nating pandilig. Maganda po iyan. Swamp fertilizer, hindi po ako gumagamit ng commercial. So kuha tayo ng tubig para ilagay natin dito. After 3 days pwede na itong pandilig sa ating mga tanim. Ito, oh, mga gamit ko sa pag-garden, ilagay ko sa, para hindi ko na binubuhat na inuuwi sa bahay. Ayan, ito yung mga kinolek kong dahon. Ayan, kuha tayo ng tubig. Dahon-dahon, mga balat ng sibuyas, patatas, and then prutas, apple, banana. Yan, pinaghalo-halo ko dito. So far, tomorrow maging okay na siyang idilig sa ating tanim. Ito po ang fertilizer ko. Matagal ko na itong ginagamit. Swamp
fertilizer tawag nila. Research nyo guys, effective po ito. Wag nyo itapon ang mga balat-balat, scratch. Queenie, collect natin ito, gawin nating fertilizer, compost natin. Kasi umulan kahapon, hindi ko napulot. Lagyan natin dyan. Nakakawala pa ng stress ba ang mag-garden. Ganito ako guys. Mas gusto ko po yung mag-garden kung ano gagawin dito kaysa manood ng TV. Ka-stress ba ang manood? Mga bata naman ay nagle-lecture, tapos kausap ang mga kaibigan nila, so wala naman na ako na bigyan ko naman sila ng snacks. Maglinis na lang ako dito kaysa maghiga doon. Magtatanim ako ng mais, pero bukas na siguro. Nabunot ko na naman ito ang masama dahil hindi ko makita yung puno niya. Ay naku, dalawa na yung nabunot ko since kahapon. Nakahangin, nakahinga konti ang ating tanim. Nakakalungkot lang kasi pag mabunot ko yung puno niya. Kita man nabunot ko apo niyang to. Nabunot ko guys, sayang, may bulaklak siya kalungkot. Ilan ang bulaklak niya. Nabunot ko guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ay naku. Kawawa yung tanim. Nabunot ng di na oras. 3 na yung nabunot ko, ay hindi makita. Kasi yung tinatanggal ko guys, tignan nyo, ganito nakakonect siya sa nakakonect siya sa mga puno. Ito ang tinatanggal ko, weeds. Ito hindi ko nakita, natanggal ko yung puno niya. Kalaki-laki, ang daming bulaklak. Sakit ng loob. Kasi ngayon ko lang bunutin dahil noong tag-ulan hindi ko magawa. Ngayon lang talaga, ay naku. Ngayon hindi ko na makita. Ito ang mga batchoy na tumubo noon, lumaki sila sa mga puno-puno niya, tabi ng niya. Nabunot ko yung 3 na ang nabunot ko since kahapon. Nakakalungkot. Pero ano magagawa ko guys, kailangan natin tanggalin dahil kumakain siya ng nutrients. Kaya lang nabunot. Pakita ko sa inyo, sinasabi ko. Kumapit. Tanggalin natin ito para makahinga. Pero malungkot ako, nabunot ko yung malaki. Ang dami niyang bulaklak. Okay na, hayaan mo na, tapos na. Gagawa ko.
sayang yung nabunot ko. Ang laki-laki na mulaklak siya. Ay naku, ang laki-laki niya. Tingnan niyo ay. Ba yan? Kalungkot. Hello mga kapitbahay. So, kamusta po kayo? Kami, okay lang po naman kami. So, mag-update po ako sa sitwasyon dito. Okay po naman kami. Thank God. And, naikwento ko sa inyo lately sa aking vlog na mag-online class ang mga bata. Kaso, ngayong araw, nag-email po ang school na bukas, back to normal. So, yun po yung decision ng Ministry of Education dito sa Lebanon na kahit po ganito yung sitwasyon dito sa Middle East Lebanon, may pasok pa rin po sila. Papasok sila sa school dito sa lugar namin and buong Catholic school. Ewan ko lang po sa ibang school. So, anyway, yung asawa ko pumapasok pa rin po siya sa kanyang work. And, yun, back normal na po ang mga bata, estudyante. Yun po yung update ko, guys. Ang lalakas ng TV ng aming kapitbahay. Nanonood sila ng news. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood, bagong subscribers, old subscribers, at lagi pong nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all po. At patata baladi ya habibi. Badik جيب شوي كتير هلو هيدا لا شو اسمه مطر سكرة شو عم بروح في مدرسة بكرة ما هيك عم بقولوا ايه ما في اونلاين مش اونلاين ان شاء الله بس ما يصير شيء شو بعمل شو هيدا اي شو اسمه هار يلا خد غير مطرح ايه مس مش كتير شوي طوش لك هاي صحنين صورتي لماما بابا مبسوط يلا حطي في بعض هونيك قرد هيدا اللي طيبين لبويل يعني مسلوق هيك ايه خلص بزيادة حرام خلاص انا وحدة صدق اوكي في بعض هونيك انا ما شيلته كله يا الله. Hi guys, magandang gabi. Nag-iimbak po ako ng tubig. Ayan, ito po ang lugar namin. Tahimik po siya. So, bukas may pasok ng mga bata. Sana maging okay po ang lahat. Anyway, yan, ito po ang itsura ng lugar namin paggabi. Tahimik. Nag-iipon ako ng tubig dahil baka mawawala na naman ng tubig ba. Ito ay ginagamit namin extra. For example, pag walang tubig, government water, ginagamit namin ito pampaligo or panghugas. Malinis po yan. Mga bata na sa loob.